Maligayang pamumuhay, mga kapatid. Ako po ay mag-share sa isang practice ko na nakahelp sa prostate cancer ng aking asawa. May of 2024, I resigned from work because ang asawa ko po ay 5'11", but at the time he was weighing 50 kilos na lang. Siya po ay may prostate challenge at stage 4 na po ang kanyang PSA ay umabot po ng 54.57, that is 9 times the normal, which ranges to 0.1 to 4 ang pinaka-maximum yata na laki ng PSA, prostate. So, ang una ko pong tip, kasi when I was working, hindi ko po talaga siya natututukan. At ang nangyari po ay hindi niya tinake ang kanyang mga medicine at nag-alternative medicine siya. Please, hindi naman ako hindi sang-ayon sa mga alternative medicine for those who have tried. Pero nakalagay po sa kanilang disclaimer na walang therapeutic effect po talaga. And then at that time, he was listening to this blogger na hindi naman siya talagang doktor at maraming pinagbabawal, yung mga itlog, mga malalansang pagkain and everything, halos lahat na lang, hindi na niya kinakain. At nag-negative na rin, hindi na rin siya makatulog at ang kanyang dugo ay bumulusok na rin pababa. Ang akin lang masasabi is ganito. Sana makinig tayo sa science, because yung mga prescription na yan ay inaral yan ng if I am not wrong, 10 years po inaaral ang mga gamot na yan at tinetest po yan sa at least 10,000 na clients or patients bago po ilabas yan for BFAD, Bureau of Food and Drugs, na license or registration approval. Kaya sana hindi mag-alternative medicine. I came across talking with an MD, medical doctor talaga, na sabi niya ang mga gamot na yan na hindi talagang authorized ng BFAD, na nag-claim na yung mga cancer, mga kung anong sakit, mga mata or mga rayuma or gout ay na fixed, ay sana wag gagawin, kasi meron daw siyang relative na namatay dahil nag-back down ang kaniyang kidney at liver dahil sa kaiinom ng mga pangpaputi na yan, mga kung ano-anong mga anti-wrinkle or mga anong gamot para pampabeauty and everything. So sana wag tayong maggamit ng mga yan. Now, ang props ko ngayon ay the power of positive thinking. May mga hindi rin ma-explain ng Diyos, ng siyensya, na ma-explain ang faith sa Diyos, na nag-heal naman ang pasyente. Of course, it would always be because yung pasyente na yan ay nakinig din sa instruction in order for you to heal. Aside po sa prescription na natutukan ko sa aking husband,
I came across this blog. Marami din naman, pero ang akin talagang nagustuhan ay si Dr. Barbara O'Neill. Although I googled her na tinanggalan din siya ng lisensya because she went into alternative medicine. Ulitin ko, hindi ko pinabayaan na hindi magtitake ng religiously ng prescribed na gamot ang aking asawa sa kanyang prostate. And ini-apply ko po ang aking natutunan doon sa blog kay Dr. Barbara O'Neill. So, ang ginawa po ay dahil there are testimonies in that blog na ang may cancer sa suso, na opera, sa uterus, ay nilalagyan niya ng pad using the castor oil. Naghanap po ako ng castor oil na available. Wala po ako doon sa brand na kanyang sinasabi, but ang sabi lang naman ni Barbara O'Neill, look for a castor oil na siya ay nakalagay sa bottle na broken. So, ito lang ang aking nagamit, castor oil, Organics, Lux Organics. So, ang ginagawa ko po ay already demonstrated this in my another, doon po sa playlist ko, marami po akong na i-upload way back August on how to use the castor oil. So, let us say ito yung panyo mo, whether nagkaroon ka ng uterus or anong cancer operation sa colon or whatever. Ang instruction ni Barbara O'Neill ay maglagay ka ng pad and then put it and then ilagay mo sa area where siya, na may challenge siya sa health mo. So for my husband, ang panyo nilalagyan dyan at nilalagyan ko ng castor oil at ginagawang parang panty pads sa kaniyang, para malapat doon sa kaniyang prostate. So by God's grace, yung every 6 months kasi yung kaniyang ang kaniyang evaluation. So when he had his latest, from 54.73 yata, nag-go down siya to 22 na lang ang PSA niya. So that's almost more than half of the reduction of his prostate. At may awa po ang Diyos, from 50 kilos, ang last niya na weight ay 81 kilos last Monday po. Kaya masasabi ko po na lahat ng positive thinking, we always pray that he will heal, and balik-balik the way that I said also in my other upload, na balik-balik mo lang kung wala kang iniisip, instead na takot ka. You know, your subconscious does not have a disposition of its own. Hindi po siya nagkla-classify. So kung palagi kang fearful, yan po ang fear mo ay mangyayari or magmamanifest. So if I were you, stop being afraid. You just say, I am healed, I am healed, I am healed. And that is how you will apply the power of positive thinking. Or i-image mo na nawala na yung whatever cancer or challenge sa'yo. In another vlog, hanapin niyo po ang aking mga playlist on health tips, and even nga sa aking mga how to be rich na mga tips on how you will be able to manifest the good things in your life. Ilagay niyo po sa papel, babasahin niyo yan kung anong gusto mong mangyari sa buhay mo.
before and after you wake up, before you sleep at night. At kung bakante ang utak mo, instead na tatakot ka kung ano-ano yung mga tumutubo sa katawan mo, ikaw ay magpre-pray lang. And thank you for subscribing. Watch for my other tips na exhaustively makaka-help po sa inyo. And ito pong castor oil po ay ginagamit ko rin sa aking mata at aking puff eyes. Nawawala naman siya. Ay massage it around my eyes at saka sa eyebrow para dumami po ang buhok ko. My husband is also using this on his balding head, and then tumutubo po yung mga hair. So you can research further ano ang impact ng castor oil to your skin. And ito po rin ang na-bronchitis kasi ako when I traveled to Europe in October. When I came back, grabe po ang na-bronchitis po ako. And for 2 weeks, I've been taking the antibiotic but hindi po nag-heal. Takot po talaga ako sa mga gamot na yan. Ay minamasahe ko po lang yung Makati kong lalamunan each time na mag-uubo ako. At sa awa ng Diyos natanggal po without me anymore taking the antibiotic. Amen to that, and sana umabot ka to the last tip of this video.